Ipinaliwanag ni Atty. Randy Ariola ang legal na proseso kaugnay sa usapin ng umano'y posibleng warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban kay Senator Ronald De La Rosa. Sa panayam ng Bobo Radyo Kawayan sa naturang abogado, kung totoong may inilabas na warrant of arrest ang ICC ay hindi ito direktang ipatutupad sa bansa, kundi daraan muna sa koordinasyon sa pamamagitan ng Interpol. Anyang Interpol ang maglalabas ng red notice at makikipag-ugnayan sa mga lokal na law enforcement agencies upang maipatupad ang warrant of arrest. Ipinaliwanag din ito na kapag may Pilipinong maaaresto sa ilalim ng utos ng ICC, kinakailangan pa rin itong iharap sa lokal na judicial authority alinsunod sa mga probisyon ng Rome Statute. Binigyang diin naman ni Atty. Ariola na may umiiral na immunity from arrest ang mga miyembro ng Senado at Kongreso habang nakasesyon ng Kongreso batay sa konstitusyon. Gayunman sinabi nitong hindi absolute ang immunity dahil hindi na ito sumasaklaw sa mga kasong may kaparusahang higit sa 6 na taong pagkakakulong. Ayon pa sa kanya, kung sakaling may valid warrant of arrest laban kay Senator De La Rosa, ay maaari rin umanong isailalim muna siya sa protective custody ng Senado. Hindi basta-basta maaaring pasukin ng mga law enforcement authorities ang Senado nang walang koordinasyon sa liderato nito dahil bahagi ito ng protocol at courtesy sa pagitan ng mga sangay ng pamahalaan. Ipinaliwanag ng abogado na bilang miyembro ng legislative branch, kinakailangang makipag-ugnayan muna ang mga operatiba sa Senate leadership at sa Senate Sergeant at Arms bago magsagawa ng anumang operasyon laban sa isang senadora. Sinabi pa nito na ang Senate Sergeant at Arms ang itinuturing na nagpapatupad ng seguridad at kaayusan sa loob ng Senado, kaya sila dapat ang nakikipag-ugnayan sa mga law enforcement agencies. Kasunod ito ng lumabas na video kung saan nagkaroon umano ng komosyon sa loob ng Senado habang sinusubukang lapitan si Senador De La Rosa dahilan upang madapa pa ito sa bahagi ng hagdanan. Ayon kay Atty. Ariola, hindi umano dapat humantong sa ganoong sitwasyon kung nagkaroon ng maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga otoridad at ng liderato ng Senado. Dagdag pa nito, mahalagang masunod ang tinatawag na Protocol at Rules of Courtesy sa pagitan ng executive at legislative branches upang maiwasan ang kaguluhan at posibleng paglabag sa proseso. Sinabi rin ng abogado na sa ganitong sitwasyon, karaniwang ang Senate leadership at Sergeant at Arms ang direktang nakikipag-usap sa law enforcement agencies sa halip na mismo mga operatiba ang hahabol o lalapit sa senador sa loob ng Senado. Ganitong bahagi ng pahayag ni Atty. Randy Ariola. Na merong inisyu na warrant of arrest ang ICC, ito, ang mag-implementa naman po yan, dadali ng ICC, hindi naman pwedeng idirekta ng ICC sa ating mga kapulisan dahil kailangan dadaan po yan, di ba, sa Interpol. At yung Interpol, mag-iisip po yan ng red notice, and then yung Interpol makiki-coordinate sa ating local enforcement authorities para sa ganoon ay hulihin kung sino man po yung subject ng